Ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapanalig at magandang gabi hapon kung saan mong kayo sa mga kapanalig natin na nasa ibang bansa. Naway patuloy kayong makadama ng biyaya at kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa araw na ito, tulad po ng sinabi kanina bago ang ating misa na ngayon po ay idinalangin at hinihiling ng ating Santo Papa na idalangin natin lahat ng mga kapanalig natin, ng mga ina na nawalan ng anak, no, namatayan ng anak, naway maibsan ang kanilang nadarama na kalungkutan at sakit sa pamamagitan na rin ng ating pagsama, pagbigay ng panahon upang sila'y makakita ng galak sa kabila ng kanilang kalungkutan. At hindi pong patuloy na dalangin lahat ng mga kapanalig natin na may karamdaman, lalong-lalo na yung mga nagnanais na sana na makapiling tayo sa bawat simbahan natin, mga parokya, upang makibahagi sa pagmimisa. Naway kanilang matanggap at madama ang kagalingan na ipagkaloob sa kanila ng ating Panginoong Diyos. At ngayon mga kapanalig, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspo sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagandahan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makakaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa lahat ng mga kapanalig natin na nasa Pinas ngayon at sa mga sa abroad naman, kung anong oras man dyan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Kanina po bago po kami umpisa ng misa, kausap ko po yung ating kasamahang laktor dito, si Sister. Sabi ko po, napakahirap ng ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na ang Ebanghelyo dahil hindi to ordinaryong utos lamang ng Panginoon. Yung bang tipong, napakadali sundin yan, magdasal ka, pumunta ka ng simbahan, no? Gawin ng 10 Commandments. Kapag nangungusap tayo ng 10 Commandments, madali lang po ang mga iyon dahil ito'y batas. Pero ang ating Ebanghelyo ngayon ay nangungusap tungkol sa kung paano natin isa sa buhay yung batas. At ito yung more difficult part of becoming a Christian. Dahil po ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa pagsusunod ng batas, kundi pagsasabuhay ng batas at pagsusumikap na makikita ng bawat kapwa na makasalamuhan natin ang mukha ng Diyos sa atin. Kayo po ba kapag may nakasalubong kayo, kahit man lang dyan sa bahay, sa tingin niyo ba nakikita ng mga mahal niyo sa buhay, mga anak ninyo, kapatid ninyo, kapitbahay, kaibigan ninyo, na buhay si Kristo sa mga mukha ninyo? Kayo po ba nandito kasamahan ko ngayon sa ating kapilya? Nakikita po ba ng mga tao sa inyo na lalong-lalo pag naglilingkod tayo sa misa na, kamukha mo nga, ramdam na ramdam ko si Kristo sa inyo. No? Mga kapanalig natin kanina, maganda yung programa natin bago ang misa. No? Feeling ko naman, ramdam ko naman na nakikita. Kasi kanina pag akyat ka, mukhang nga na to, okay to, maganda ang mood. No? Kayo po, sister, sa inyo po ba, ramdam na mga tao sa bahay ninyo ang presensya ni Kristo? Ano? So yun mga kapanalig, ito po yung pinaka-challenge. Because most of the time, kung maalala natin yung isang batang lalaki na nagpunta kay Jesus, na nagtanong siya, paano po makapasok sa kaharian? Sabi niya, Jesus, gawin mo yung mga utos, 10 commandments. Sabi niya, ginawa ko po lahat. Pero nung sinabi ng Panginoon, ibenta mo yung ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap, yun po yung actualization and realization, concretization ng ating pagiging Kristiyano. At Chuck, marami sa atin malulungkot. Bakit ang ating Ebanghelyo nagsasabi nito? Medyo mahirap yung ginawa ni Kristo na sinasabi. Mahirap pero kayang, sabi nga ni sister kanina, kaya namang gawin yan, Father, nagagawa natin. Pero mahirap-hirap, no? Nung sinabi ko pa naman ang mabuting balita, ewan ko lang kung sinagot niyong pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, kasi mahirap ito. Bakit? Dahil kapag nagpapakain daw tayo, anong sinasabi ni Jesus? Huwag po natin anyayahan yung mga kaibigan natin na may kakayahan, yung mga mayayaman, yung mga taong makakaganti sa lahat ng ating binibigay. Most of the time, ganun pa naman tayo. That's natural human tendency that we invite people that we love. And people actually, who could actually invite us also. Minsan nga, nagtatampo pa tayo, no? Humanly speaking, realistically speaking, nagtatampo tayo kapag nag-invite tayo tapos hindi tayo naiimbitahan. Nung birthday ko, inimbitahan ko naman yan na. Nung anniversary namin, inimbitahan ko naman yan na.
Kahit nga sa simbahan, kapag may mga kapistahan o may mga okasyon, kapag gumaganap tayo, marami tayong ginawa at hindi tayo napapasalamatan. No? Kaya yung mga pari, ingat po tayo talaga, no? Or kahit sino, sa pagpapasalamat kasi maraming nagtatampo. Dahil iniisip natin dapat lahat may kapalit na katanyagan o ganti galing sa mga tao na ating pinaglilingkuran. Mga kapanalig, sa araw na ito, malinaw ang mensahe ng ating Panginoon tulad ng sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Sabi niya, mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Whatever we do and whatever you will be doing must be in accordance to what Jesus did. At ano ba yung ginawa ng Panginoon? Yung pag-aalay ng kanyang sarili. At ang pag-aalay na yun ay hindi yun normal na ginagawa. Yung ialay mo ang sarili mo para maligtas ang lahat, no? Tatanggapin mo ang kamatayan, hindi naman siya nag-volunteer. Sabi niya, magpatayin niyo ako para maligtas. No. It was actually for him a voluntary act, not because he likes it and he loves it, but because he knew na kapag gagawin niya iyon, marami ang maliligtas at makikinabang. And the challenge for us today is, no, hindi ko masasabi to sa Tagalog, pero let us go an extra mile. No, kasi wala talagang kakaiba. Palaging sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, walang kaibahan kapag ang ginagawa natin ay katulad lang ng isang ordinaryong tao. Kung ang kriminal nga daw, ang masasamang tao ay nagbibigay sa mga mahal nila sa buhay, tayo din naman, how much more tayo? But what Jesus is trying to teach us today and to tell us today, na kapag magpapakain ka, siguraduhin mo na ito'y mapupunta sa tunay na nangangailangan. Minsan nagpapakain tayo sa mga busog na. Nagpapakain tayo sa mga may pambili na. No? Madali po iyon kasi alam naman natin hindi sila kumakain ng madami. But the real poor, the real hungry are the ones actually who are deprived of the real need, which is food. Ako nga po nung una ay medyo natakot ako dahil ako po ay isang Montfort missionary, aming tagapagtatagli sa San Luis Maria ng Montfort. Sa kanyang kwento sa buhay, bihira siya umuwi sa bahay nila nung siya ay naging misyonero na. Siya ay nagtatag din ng mga samahan, sumasama sa misyon. Hanggang sa isang araw, inaanyayahan siya ng kanyang mga magulang na excited yung kanyang mga magulang na makauwi. Naghanda ng masarap. Tapos nung pag-uwi niya, sabi niya sa mga nanay niya, wag niyo po anyayahan niyo aking mga kaibigan. Literally, he did what Jesus actually commanded him. Kaya nabigla yung kanyang mga magulang. Sabi niya, ano ba yun? Ang sarap-sarap ng inhanda natin. Tapos ganun ang sinabi ng anak ko. But because they loved their son, they also learned to love. No? Natutunan nilang mahalin ang mga taong mahal ng kanilang anak. Kaya mga kapanalig, no, simple lang naman yun eh. No? Although mahirap gawin, pero kung titingnan natin yung real purpose, real reason why Jesus is encouraging us to feed those who could not pay us back is just because sila yung itong mas nangangailangan. Kahit nga sa gobyerno natin, I know, marami tayong hinanakit sa gobyerno, sa mga politicians natin dahil feeling natin maraming korupsyon. But if you see in the government, we have the so-called maximum tolerance. No? Minsan nagtatampo tayo sa gobyerno, bakit parang yung mga homeless, parang yung mga walang lupa at mga walang bahay, sila yata ang nakikinabang. But in the end, kung titingnan talaga natin, majority naman talaga sa nakikinabang sa programa ng gobyerno ay tunay na nangangailangan at hindi natin dapat ipagtatampo. No? Hindi tayo dapat magsiselos. Why? Because they are the ones who are in need. Minsan mas sakit na, ako nagbabayad ng buwis tapos sila nakikinabang. But if you look at the lives of the poor, napakahirap maging mahirap. Di po ba? Napakahirap magkaroon ng wala. Paano po ba magkaroon ang wala? No? Napakahirap ang isang kawalan. No? I don't know kung naranasan nyo ang walang-wala. Pero ito na yung sinasabi ng Diyos ay bakit kaya ginagawa ng gobyerno ang paggawa ng mabuti kahit na nga hindi perfect government ito? Because malinaw naman sa batas natin, no? Sa tinatawag natin na preamble na sinasabi doon, imploring the aid of Almighty God. Is always guided by the mercy of God, by the grace of God, that our government must learn how to help those who are in need. Kaya mga kapanalig, sana hindi kayo maiskandalo sa sinabi ng ating Panginoon ngayon. No, may warning pa naman si San Pablo sa ating unang pagbasa. Sabi niya, sana ito ay gagawin niyo hindi upang sisikat kayo, upang iangat ang inyong mga sarili, kundi maging maayos ang buhay ng mga tunay na mga mahihirap
na nangangailangan ng ating tulong. Huwag na po tayo magselos, no, kapag nakikinabang yung mahihirap dahil mahirap na sila eh. Huwag na po tayo mag-isip ng malalim kung bakit kailangan pakainin natin ang mahirap kasi nga mahirap po sila eh. Huwag na po tayo magdamdam kapag mas nakakapabor ang mahirap dahil mahirap na po sila eh. Walang-wala sila. Tayo kahit hindi man mayaman ay mayroon. Tayo kahit hindi man mayaman ay may nauuwian, may kinakain, nakakasakay, may maayos na damit. Kaya lalo nating paigtingin ang ating puso, no, ating mga pangarap at layunin na sana makatulong man lamang kahit sa anong paraan sa mga kapwa nating hirap na hirap sa buhay. Actually, mga kapanalig, napatunayan natin ito noong araw ng mga patay because for sure you prayed for those souls. And I hope when you prayed for the souls, you did not choose the ones that you prayed for. Lahat ng mga nasa purgatorio na nag-aabang, no, ng gantimpala ng kalangitan ay sana pinagdasal natin, no? Kung nabasa niyo yung plenary indulgence, hanggang November 8, no, gaganapin natin, magdarasal tayo, punta tayo ng simbahan o ng sementeryo, manalangin upang mas mapabilis, no, yung pananatili ng mga kapanalig natin, mga kapatid natin na nasa purgatorio, no, mapabilis at mapadali yung kanilang pananatili doon upang makatanggap na sila ng kaligtasang ganap kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig, ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan. Naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nilang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Iyong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy din po natin idalangin ang bawat isa, lalong-lalo na tayong mga naglilingkod sa simbahan, mga taong nakikita lagi ng kapwa natin sa loob ng simbahan, na naway tayo'y tunay na magiging mukha at presensya ng Diyos sa lahat ng taong nangangailangan ng ating tulong at pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat na mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo.
mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tumayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayon si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanang mong dito natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman,
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na yung hindi na inaalala at naaalala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, lalong-lalo na sina San Carlos Borromeo, San Luis Maria ng Montfort, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sa Ama, sabay-sabay po natin itong sambitin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po'y magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito sa Hesu Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan. Sa paglilingkod ni San Carlos na may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. At ito ngayong dasalin ang panalangin para sa mga yumao. Panginoong Jesucristo, sa 3 araw na pagkahimlay mo sa libingan, ay pinaging banal mo ang pinaglalagakan ng lahat ng sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo ang pamamahinga sa kapayapaan ng aming mga kapatid na namayapa. Ikaw ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya tumaasa kaming bubuhayin mo sila at makakasama sa iyong kalwalhatian magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapahingahan kailanman ay igawad sa yumao naming mahal o may kapal. Sila naway silayan ng ilaw mo sa walang hanggan. Sumapayapa nawa sila. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaya kayong taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.